Welcome sa Stories of Hey J, kung saan ginagawa nating mabilis, malinaw at exciting ang mga paborito ninyong pelikula. Pero bago tayo mag-dive sa kwento, pakihit naman ang like button at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recaps natin araw-araw. Nakasubscribe ka na ba? Tara, umpisahan na natin ang kwento! Sa unang eksena, ang World Chess Champion na si Akira Kato ay naglalaro ng isang laban ng chess laban sa isang computer na tinatawag na Super Blue sa isang special chess exhibition. Habang ang utak ni Akira ay nakakakalkula lamang ng 3 galaw bawat segundo, ang Super Blue ay kayang magkalkula ng hanggang 2,000 milyong galaw bawat segundo. Mukhang maliit ang tsansa ni Akira na manalo, ngunit kung siya ay matalo, siya ang magiging unang manlalaro sa kasaysayan na natalo ng isang computer. Habang nagpapatuloy ang matinding laban, kitang-kita na hirap siya. Sa huli, ibinaba niya ang kanyang hari o king bilang tanda ng pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Natahimik ang buong silid at walang makapaniwala na ang pinakamagaling na chess player sa mundo na hindi pa kailanmang natalo sa kahit isang laban ay natalo ng isang computer. Nakaupo si Akira nang nakayuko ang ulo, hindi ma-process ang nangyari. Kinukutya siya ng host habang tumatawa ang mga manonood at kumukuha ng mga larawan ang mga reporter sa napapahiyang dating Grand World Champion. Sa galit, hinampas ni Akira ang chessboard hanggang sa mabasag ito sa dalawa. 3 taon na ang lumipas mula sa insidenteng iyon. Matapos ang huling laban, tumigil na si Akira sa paglalaro ng chess at wala nang nakakita sa kanya mula noon. Sa susunod na eksena, makikita ang maraming taong walang tirahan na nakaupo sa gilid ng kalsada sa isang malamig na umaga. Isa sa kanila si Akira, na nagastos na ang lahat ng kanyang pera sa alak at pagsusugal at ngayon ay namumuhay na sa lansangan. May isang magarang kotse na huminto sa tabi nila at 2 lalaking nakasuot na itim na suit ang bumaba. Sa pilitan nilang isinakay si Akira at dinala siya. Dinala siya sa isang malaking mansyon kung saan sinalubong siya ng isang mayamang matandang lalaki. Ibinunyag ng lalaki na alam niya kung sino si Akira, na nakakapagtaka dahil binago na ni Akira ang kanyang pangalan at buong pagkakakilanlan. Nang tanungin ni Akira kung sino siya, sinabi ng matanda na hindi iyon mahalaga. Ang gusto lang ng matanda ay maglaro ng chess kasama si Akira. Ipinakita niya ang isang chessboard sa mesa na halos ikasuka ni Akira. Pinilit niyang magpakatatag at gumawa ng dahilan, ngunit ang totoo, nasusuka siya sa mismong ideya ng chess sa punto ng kanyang buhay. Tinalikuran niya ang chessboard dahil hindi niya ito kayang tingnan. Si Akira ay isa sa pinakamasamang tumanggap ang pagkatalo sa kasaysayan. Sinabi ng matanda na malaki ang natalo niyang pera dahil tumata siya sa huling laban ni Akira. Dahil wala nang kahit 1 sentimo si Akira, gusto ng matanda na maglaro siya ng isang laban upang mabayaran ang kanyang pagkatalo. Hindi sigurado si Akira sa tunay na intensyon ng lalaki, ngunit alam niyang ayaw niyang makipagtransaksyon sa kanya. Para makaalis sa sitwasyon, direkta niyang sinabi na hindi na siya naglalaro ng chess. Bukod pa ron, ayaw niyang maging laruan ng isang milyonaryo. Kinuha ng matanda ang hari sa panig ni Akira at sinabing natalo na siya kahit hindi pa nagsisimula ang laro. Naalala ni Akira ang kanyang huling pagkatalo kaya lalo siyang nagalit. Pinatigil niya ang matanda at sinabi na igalaw na lang ang pawn nito. Dahil sa wakas ay napapayag niya si Akira, ginawa ng matanda ang kanyang galaw. Mulit tumanggi si Akira na humarap sa chessboard o hawakan ng mga piyesa. Hindi man lang tumitingin, sinabi niya sa matanda na igalaw ang lahat ng piyesa nito, kumpiyansang mananalo pa rin siya. Napansin natin na ang matanda ay may earpiece at may kausap habang naglalaro. Lumapit si Akira sa bintana at nakita niya sa ibabara ang isang grupo ng lalaki na nakasuot na puti at itim na damit at magkaharap. Ang pormasyon nila ay eksaktong katulad ng ayos ng mga piyesa sa chessboard. Nang patayin ng matanda ang isang pawn sa laro, ang lalaking nasa posisyon ng pawn ay sinaksak at napatay.
Napahulo si Akira sa gulat sa kanyang nasaksihan. Tinanong niya ang matanda kung biro ba ito. Sinabi ng matanda na ang mga pawn ay simpleng sundalo lamang kaya hindi siya dapat malungkot sa pagkamatay ng isa. Tumakbo si Akira pababa upang tingnan ng bangkay. Nakita niya ang lalaki sa lupa habang ang ibang manlalaro ay nakatayo pa rin sa kanilang pwesto. Hinugot niya ang kutsilyo sa katawan ng lalaki at napansin niyang buhay pa ito. Kahit malapit nang mamatay, ngumiti ang lalaki at tinanong si Akira, "Ano ang susunod mong galaw?" Pagkatapos huminga ng kanyang huling hininga, umalis ang mga taong nakapaligid. Iniwan si Akira na may kutsilyo at bangkay sa gitna ng kalsada. May isang babaheng nakita sa kanya sa ganoong posisyon at inakalang siya ang pumatay. Nataranta si Akira at umatras, sinasabing hindi siya ang may gawa. Sa susunod na eksena, pumunta siya sa opisina ng kanyang dating doktor na si Saichi Tomoda. Nagulat ang doktor na makita siya matapos ang napakaraming taon. Siya at ang asawa ni Akira na si Kumi Kato ay 3 taon nang hinahanap siya. Sa isang flashback mula 3 taon ng nakaraan, makikita na matapos matalo sa Super Blue, nawala ang gana ng buhay si Akira. Nagkakaroon siya ng bangungutip kung saan sinusubukang patayin siya ng mga piyesa ng chess. Ang mga bangungutip ay naging halusinasyon na lalong nagpapalala sa kanyang kalusugan. Palagi niyang ikinukumpara ang kanyang buhay sa isang laro ng chess at ang kanyang asawa ay ang reyna o queen. Kaya nang matalo siya, iniwan niya ang kanyang reyna dahil naniniwala siyang hindi na siya karapat-dapat sa kanya. Ikinwento ni Akira sa doktor ang nangyari kanina at sinabing baka kailangan na niya ng psychiatrist. Inakala ng doktor na napanaginipan lamang niya ang pagkamatay sa lalaki, ngunit iginiit ni Akira na totoo ang kanyang nakita. Sinabi ng doktor na umuwi muna siya at magpahinga dahil marupok pa ang kanyang isipan. Pagkatapos nito, ang printer sa opisina ng doktor ay kusang nagprint ng isang papel. Nakalagay sa papel, "Ano ang susunod mong galaw?" Napagtanto ni Akira na ang laro ng chess na sinimulan niyang kaninang umaga ay nagpapatuloy pa rin. Sumigaw siya na gusto niyang igalaw ang kanyang pawn sa posisyong E3. Pagkatapos, binuksan ng doktor ang isang libro at nakita niya na ang mga pahina ay naging chessboard. Nagprint ulit ang papel na nagsasabing sa susunod na galaw, papatayin ng reyna ng matanda ang kabalyero ni Akira. Nagkataonang ang kabalyero ay ang doktor na si Tomoda. Bigla siyang nagsumintak ng dugo at namatay agad. Nagulat si Akira nang makita ang larawan ng doktor na nakasakay sa kabayo sa dingding, na ibig sabihin ay ang doktor ang kanyang knight sa laro. Ang tasang pinag-inuman niya kanina ay mayroon ding pattern ng chessboard, kaya inisip ni Akira na nilagyan ng gamot ang kanyang kape. Isang nurse ang nanonood sa kanila mula sa pintuan, ngunit wala siyang ginawa upang iligtas ang doktor. Pumasok lamang siya matapos itong mamatay at tinanong si Akira, "Ano ang susunod mong galaw?" Tumakbo si Akira palabas, nanginginig sa takot. Nakita siya ng isang bata na hawak ng drawing ng kasalukuyang ayos ng chessboard. Malinaw na kasali rin ito sa laro, kaya tinanong niya rin si Akira ang parehong tanong. Sumagot si Akira na gusto niyang igalaw ang kanyang hari sa posisyong E2. Sinabi ng bata na mamamatay ang hari kung gagawin iyon, kaya tumakbo si Akira sa kabilang direksyon. Nakita siya ng mga pangintayin ng mga taong namatay dahil sa laro at nagsimulang maghalusina na sinusubukang patayin siya ng mga piyesa ng chess. Habang tumatakbo siyang palabas, narating niya ang isang parking lot na ang mga kotse ay nakaparkada sa forma ng isang chessboard. Hindi ito alam ni Akira, kaya sumakay siya sa kotse na kumakatawan sa bishop at sinubukan itong paandarin. Ngunit katulad ng galaw ng bishop sa chess, pahilis lamang gumagalaw ang kotse. Iniwan niya ang kotse at sumakay sa isa pang kotse na kumakatawan naman sa rook. Hindi rin umandar ang kotse dahil hindi pa niya turno sa laro. Biglang bumangga ang rook mula sa kabilang panig sa kanyang kotse na naging dahilan upang mamatay ang kanyang rook. Lalo pang naduguluhan si Akira sa mga nangyayari. Pagkatapos nito,
Pumunta si Akira sa dating bahay niya, ngulit nakita niyang ipinagbibili na ito. Doon niya naintindihan na ang Rook, na tinatawag ding castle, ay ang bahay niya pala sa totoong buhay. Ngayon na nagsisimula na niyang maunawaan ang totoong buhay na Chess, napagtanto niya na ang Queen ay ang kanyang asawa na si Kumi at nasa panganib din ang buhay nito. Bumalik siya sa bahay ng matandang lalaki at sinabing ayaw na niyang maglaro at hinihingi niya ang kanyang asawa. Ngulit sinabi ng matanda na tanggapin na lamang ni Akira ang pagkatalo at ilipat ang kanyang hari bilang tanda ng pagtatapos ng laro. Naalala na naman niya ang kahihiyang naranasan niya nang matalo siya ng Super Blue. Dahil dito, nagpasya siyang ipagpatuloy ang laro, kahit pa kapalit ang kanyang asawa. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang pride. May determinasyon niyang sinabi sa matanda na igalaw ang hari nito pasulong. Nagpatuloy ang laro ng matagal at halos lahat ng piyesa nila ay nawala na. Sa wakas, 2 galaw na lang ay panalo na Akira at wala nang magagawa ang matanda upang iligtas ang kanyang hari. Ngunit bago pa siya makagalaw, 2 lalaking nakasuit ang biglang kumuha sa kanya at dinala siya. Sa susunod na eksena, makikita si Akira at ang matanda sa isang stadium na may napakalaking chessboard sa gitna. Ang mga piyesa ng chess ay mga tao at mamamatay sila kapag nagkamaling galaw. Sinabi ng matanda na ang kanilang sitwasyon ay katulad ng isang Arabian king na dati raw naglalaro ng chess kasama ang kanyang mga bilanggo at pinapatay ang mga ito kapag natalo. Ayon sa matanda, ang chess ay isang larong walang emosyon dahil minsan kailangang isakripisyo ng manlalaro ang sariling piyesa para manalo. Para manalo si Akira, kailangan niyang igalaw ang knight para makamit ang checkmate. Ngunit kung gagawin niya iyon, papatayin ng matanda ang kanyang queen. Lumingon si Akira at nakita niyang ang queen ay ang kanyang asawa na si Kumi na nakatali at tinututukan ng kutsilyo. May luha sa kanyang mga mata habang umiiling si Kumi na parang nagsasabing iligtas siya ni Akira. Ngayon, kailangang pumili ni Akira, manalo sa laro o mawala ang kanyang asawa magpakailanman. Sinubukan niyang lumabas sa kanyang kahon upang pigilan ang lalaki, ngulit may sniper na nagpaputok malapit sa kanyang paa bilang babala na papatayin siya kung gagalaw. Tinanong siya ng matanda sa huling pagkakataon kung isasakripisyo niya ang queen o tatanggapin ang pagkatalo. Idinagdag pa niya na ang isang tunay na kampyon ay mag-iisip ng lohikal at gagawin ang kinakailangan para manalo. Ngunit walang pag-aalinlangan na sinabi ni Akira na iligtas ang queen. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang asawa kaysa sa pagkapanalo sa isang laban. Nagulat ang lahat sa kanyang desisyon. Lumapit siya sa harap ng kanyang asawa at iniutan ng kanyang mga kamay, tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Lumapit ang knight ng kalaban na may hawak na kutsilyo at sinaksak siya. Sa wakas, bumagsak si Akira sa lupa. Ngulit pagkatapos ng kanyang kamatayan, gumiti ang matanda at pinalakpak siya bilang papuri. Biglang tinanggal ang tali sa kamay ni Kumi. Gumiti siya habang nakatingin sa katawan ng kanyang asawa na tila masaya siya sa nangyari. Mas nakakagulat pa, ang lalaking namatay sa unang round, si Dr. Tomoda, ang nurse at lahat ng taong nakasalamuhan ni Akira sa laro ay dumating sa arena habang pumapalakpak para sa kanya. Pagkatapos, tumayo si Akira sa sahig, naguguluhan kung bakit wala siyang nararamdamang sakit. Doon niya nalaman na peke ang kutsilyong ginamit sa pagsaksak sa kanya. Lumabas ang katotohanan na ang buong laro ay isang plano lamang upang tulungan si Akira na makalabas sa kanyang matinding depresyon at muling maglaro ng chess. Mula noong natalo siya sa Super Blue, lalo pang lumala ang kanyang mental na kalagayan. Kaya para matulungan siya, isinagawa ng grupo ng mga taong ito ang isang matinding shock therapy. Ang doktor, Kumi at ang matanda ang nagplano ng buong laro. Ang matanda pala ay ang inventor ng Super Blue. Hindi siya natuwa na ang inbensyon niya ang dahilan kung bakit tumigil sa paglalaro ang isang napakahusay na chess player tulad ni Akira. Kaya para itama ang kanyang pagkakamali, siya ang nag-organisa at nag-fund ng buong laro. Sa buong panahon na yon, Akira ay nakikipaglaro pala sa Super Blue na nagbibigay ng mga sagot sa matanda pamamagitan ng earpiece.
Ibinunyag ng matanda na hindi maintindihan ng computer ang desisyon ni Akira na isakripisyo ang sarili para sa kanyang asawa, kaya nagkaroon nito ng malfunction. Ibig sabihin, sa wakas natalo ni Akira ang Super Blue. Nagtapos ang pelikula habang magyayakapan si Akira at ang kanyang asawa habang pumapalakpak ang lahat ng tao sa kanilang paligid. Mag-subscribe para sa mas maraming ganitong videos, i-on ang notifications at mag-iwan ng like para matulungan sa channel. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.